Kai Sotto umiingay ang pangalan ngayon sa NBA matapos po kasing i-underestimate itong commentator na si Charles Barkley na kung ilang Pilipino na nga daw po ba ang na-drop sa NBA. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, please huwag mo pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, no, alam naman natin na wala pa talagang mga Pilipino as of the moment, as of now, ang nakakapasok at nadadrop sa NBA. Pero nakakainis din kasi no, tila pang underestimate ito pong sagot ni Charles Barkley no sa mga Pilipino. No disrespect, I know I'm gonna get in trouble when I ask this question. How many Filipinos been drafted into the NBA? So kung titignan nyo, wala naman, tapos how many ang kanyang tatong. Mga kaibigan, ngayon nakita natin dahil sa impact ng kanyang pagkakasabi na ganyan, umingay po ang pangalan ng mga Pilipino sa NBA. Number 1 po dito ang ating pambato na si Kai Sotto, which is prospect po o yung may potensyal na makapasok sa NBA. Ngayon, todo pagsisikap si Kai, talagang pinupursige niya po na mas mapaganda pa yung kanyang performance sa mga game para talaga mapansin ng mga NBA scout. So dahil dito pinag-uusapan ng mga NBA teams yung mga Pilipino na bakit nga ba wala pang nakukuha. Kung titignan nyo po mga kaibigan, marami na talagang nag-attempt at isa dyan ng ating pambato na si Kai Sotto na na-undraft po no at hindi nakapasok, pero malaki pa rin ang chance ni Kai Sotto na makapasok dito nga po sa NBA. At sinabi na rin niya ng Wasserman agent ni Kai na hintayin lang yung pagkakataon, dahan-dahan lang, hindi naman pwedeng biglain. Ngayon po kasi talagang tuloy-tuloy na hinuhubog si Kai para mas maging malakas pa no pag sumabak sa mas mataas na liga. Ang tinutukoy natin dito ang NBA. Dahil kung titignan po ninyo sa mga huling laban ni Kai Sotto dito sa Yokohama B Corsair sa Japan B-League, nakita naman natin sa San Eneo Phoenix, pang top 2 yung kanyang nakalaban na yan no. Ilang mga puntos ang naitala ni Kai Sotto, 2 games 46 points ang naitala. Then sa last game naman nakita natin merong double-double si Kai Sotto na puntos nga po at rebounds dito sa game. Kaya hindi natin masasabi na malabo yung tsansa. May tsansa pa rin at siguro kung hindi man ngayong taon, sa mga susunod na taon, yan po yung papaara sa atin. So paano natin masasabi na talagang merong makakapasok? Mga kaibigan, as of now, etong si Kai Sotto, todo suporta ang mga Pilipino dyan. Wala tayong palakasan system dito na ginagamit, no? Pure natural talent lamang po. Dahil dyan sa NBA mga kaibigan, marami po dyan naglalaro na hindi naman magagaling. Dahil siyempre, pera-pera at palakasan system ang nangyayari. Samantalang ating pambato na si Kai Sotto, wala tayong kapit sa NBA, no? Para magpasok o para maipasok. Kailangan pure potential at galing talagang maipakita. Which is ngayon, nakita nyo, so far, napakaganda ng mga highlights ng ating pambato na si Kai Sotto. Aasahan nyo, dahil nga po merong ilang games na lamang itong Yokohama, kung hindi po ako nagkakamali, no, 6 to 7 games na lang at wala na silang pag-asa sa playoffs. At baka na po ito ng bola, pero kinakailangan magsikap ni Kai Sotto para mas mapansin pa po siya ng mga NBA scouts. At yung susunod na liga na kanyang paglalaruan, dalawa lang po yung ating nakikita dito. Kung hindi po ito magre-renew ng kontrata dito sa Japan B-League, ay posibleng kuhanin ito, no, or maglaro ulit dito sa NBL Australia, which is sana sa EuroLeague na lang para medyo mas mataas-taas. Mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan at tuloy-tuloy lamang po suporta sa ating pambato na si Kai Sotto hanggang makapasok siya at makamit ng mga Pilipino yung dream ng ating kababayan na si Kai Sotto na makapaglaro dito sa NBA.